Sa ibang balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinag-aaralang mabuti ang usapin sa online gambling. Ayon sa presidente, nais niyang malaman ang saloobin ng iba't ibang stakeholders para ma-regulate ang online na pagsusugal. Si Harley Balbuena sa sentro ng balita. Binubuo pa ang polisiya hinggil sa online gambling. Ito ang paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa hindi niya pagbanggit sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ng paghihigpit o tuluyang pagban sa online na sugal. Sa part 3 ng BBM Podcast, inihayag ng Pangulo na maaaring wala sa mismong online gambling ang problema, kundi nasa maling pagkakalulong dito. We're trying to solve is that na hindi, yun na nga, hindi malubog sa utang ang yung mga hindi naman, wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? These are the things that we're going to examine, and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. Hinggil dito, sinabi ng Pangulo na ipatatawag na ang pagtitipon kasama ang lahat ng stakeholders upang marinig ang iba't ibang pananaw hinggil sa online gambling. Marami tayong naririnig from the CBCP. So, sama natin sila, mga pare, mga obispo. The parents, of course, are stakeholders here kasi victimized demographic ang mga kabataan. Tapos, we have to talk to the people who will, if kung magre-regulate tayo, who will be doing the regulation. Matatandaan sa kanyang SONA noong nakaraang taon, inanunsyo ng Pangulo ang pagban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kanya namang nilinaw ang pagkakaiba ng POGO sa online gambling. This is not a criminal enterprise. The POGO, sinabayan ba naman ng human trafficking, ng credit card scam, na kung ano-ano na nangyayari. Yun ang naging problema, the illegal part of it. Harley Balbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.